Ano ang nag-udyok sa'yo? Sabi nila nananahimik ka na, 'di ba, sure ka na pagdating sa pagiging, congressman mo bilang party list, Yes. sa party list. Bakit ka pumasok at sumabak dito sa, pagka-mayor sa Maynila? Sabi nga nila, ma'am, kung gusto mo daw ng pagbabago, simulan mo sarili mo. So nakita ko po lahat ng problema sa Maynila. Oo. Bangkarote na ho, talagang kawawa yung mga kababayan natin. Baon sa utang, binenta yung ari-arian, yung mahirap, lalong naghihirap. Imbis Manila po yung capital ng Pilipinas, dapat siya yung model city, siya po yung pinakamahirap ngayon. Kawawa po, lugmok na po yung mga kababayan natin. Ilang beses silang napangakuan pero lahat napapako. Ako po, sa dinaanan ko sa buhay ko, galing kami ng wala. Tapos nag-aral ako na mabuti, naging scholar ako sa UP, naging leader ako, naging negosyante ako, naging CEO and president ng iba't ibang kumpanya. I've been blessed by so much. And now na nasa philanthropy ako, sa pagtulong, doon ko nakita na kailangan may lumaban para sa mga taga Maynila. Kasi kung wala nang titindig para sa kanila, sila-sila na naman yung mamumuno at wala na talagang mangyayari po sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Hmm, nabanggit niyo yung maraming problema na Yes po. nakikita niyo. Sabi mo nga, bilang isang taga Maynila, ito yung nakikita mo. Pero ano yung top 3 na talagang kailangang o talagang na nag-push sa inyo or nakapag-kumbitsi sa inyo na di kailangan kasi ito yung gusto kong tatlong pangunahing problema talaga sa Maynila. Ang nakita ko pong pinaka-problema sa Maynila, yung kalusugan, yung sa edukasyon, tsaka yung mga trabaho at kabuhayan. Yan yung wala yung mga tao, kaya lalo silang naghihirap. At naniniwala ko itong tatlong to, pag naibigay ko sa kanila, pwede na nilang tulungan yung mga sarili nila, pwede nilang maangat yung mga sarili nila sa hirap. Number one problem, yung kalusugan, ma'am. Yan ang hinihingi sa akin na tulong. Pang-hospital, pang-gamot, pang-maintenance medicine, mga senior citizen, dialysis. Lahat ho halos may sakit. Bawat bahay sa Maynila may sakit. At wala silang pambayad, wala silang panggamot. Wala silang gamot na makuha sa local government. At yun ang sinasabi ko, saan napupunta yung pera ng local government na dapat napupunta sa mga tao? Ito yung pangunahing dapat tuunan. Kasi meron ka nga lahat ng bagay sa mundo, kung wala ka namang kalusugan, may sakit ka, wala rin. Kaya ito po yung number one. Pangalawa naman, yung pag-aaral po ng mga estudyante natin o kaalaman. Ako po'y mapalad dahil nakapagtapos ako sa UP Diliman, graduate ako. Kaya nabigyan ako ng maraming oportunidad sa buhay. Pwede ka makapagtrabaho or in my case, nakapagnegosyo ko at napaunlad ko yung sarili ko, natulungan ko yung pamilya ko. Ito yung kailangan ng mga bawat pamilya sa atin, mga kabataan, anak, kapatid, para matulungan nila yung pamilya nila. Ang goal natin dito, mabawasan po yung may hirap. Pero kung hindi sila nakapag-aral, ano mangyayari? Ganun pa rin yung buhay nila sa mga susunod na henerasyon. So kailangan ma-break po ito. Makapag-aral sila, mabigyan din sila ng allowance. Kasi libre naman yung pag-aaral, pero hindi pa rin nakapag-aral yung iba kasi walang pamasahe, walang pambaon, walang Yes. pera. At pangatlo naman, yung trabaho at kabuhayan. Kabuhayan. Ito yung advocacy ko kasi I'm a businessman. Kabuhayan yung binibigay ko sa mga kababayan ko. At yun ang pwede nilang gamitin para mangat ang sarili nila. Ngayon pa lang, yun na po yung tinutulong ko. Bibigay tayo ng trabaho, kabuhayan, mas paiigtingin, mas pararamihin lang natin sa mga kababayan natin sa Maynila.